problema sa'yo, hindi ka nakikinig. At ang problema sa'yo, you make a big fuss out of everything. What? Because it's a big deal for me? So balik kung saan tayo kakain, big deal na. What? You know what? Whatever. Whatever. You know what? I'm sorry. No, not anymore. I'm not gonna tell you what to do because at the end of the day, you're just gonna complain and complain and complain. Hindi naman palaging ganito. Hindi ko matandaan kung kailan, basta hindi talaga ganito. Alam nyo, hindi ako makapaniwala. Kasi siya yung tipong hanggang panaginip lang. Pero hindi nagtagal, mula sa simula hanggang huli, ang dating perpekto at masaya ay naging ganito. At tulad ng lahat ng relasyon, nagsisimula talaga sa hindi magkakilala. At ito, ang unang yugto ng relasyon, ang pagtatagpo. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi mo alam kung kailan merong darating sa buhay mo. Kagaya na lang ng pagtatagpo naming dalawa. Di ko maintindihan pero sa di malamang dahilan, parang bumagal ang takbo ng oras habang kasama ko siya. At mula sa araw na yun, pumasok kami sa ikalawang yugto ng isang relasyon. Ano ba friend? Ang habulan. Sabi nila, ito raw yung pinakamagandang parte kapag papasok ka sa isang relasyon. Simula nung una kaming nagkita, ginusto ko pang makilala palalo siya. Makasama siya. Siya yung una sa lahat ng mga bagay. Sa tuwing nakikita ko siya, para akong natutunaw. Kaya sa walang alinlangan, Will you be my girlfriend? Yes. at mula sa araw na yun, nagsimula kami sa pangatlong yugto ng isang relasyon, ang lambingan. Ito yung mga panahon na maraya kaming ipakita at payag ang nararamdaman at pagmamahal namin sa isa't isa. Parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang babaeng akala ko na sa pangarap lang ay kasama ko na ngayon at matatawag na akin. Pero hindi nagtagal, humupa rin ang lahat. At pagkatapos ng araw ay nagkaroon kami ng di mabilang ng mga alaala, litrato at tila halos alam na namin ang pasikot-sikot ng isa't isa. At gaya ng lahat ng normal na magkasintahan, pumasok kami sa pang-apat na yugto ng isang relasyon, ang pagiging kampante. So, babe, what's the plan tonight? I don't know. Whatever. What do you wanna do? Ang pagiging kampante sa isa't isa ay hindi naman masama, kung saan pareho kayong nagpapakatotoo sa isa't isa. Pero depende rin yun kung paano nyo gagamitin ang pagiging kampante. Ang iba, ginagamit ito sa tamang paraan. Patuloy na pinapatibay ang isang relasyon. Pero yung iba naman ay hinahayaan naman ito na gumawa ng distansya sa pagitan nilang dalawa. At para sa aming dalawa, naging dahilan ito para mabalewala namin ang isa't isa. Oh, ba't di ka pa bihis? I'm busy. Can we walk next time na? Pero di ba ikaw yung nagplano? Next time na. I'm really busy. Huh? Sige. Pwedeng binabaliwala nyo ang isa't isa o marahil ang isa sa inyo ay nagbago. Ang punto doon, merong bibitaw at susuko. At kung ano man ang kilig at nararamdaman ninyo para sa isa't isa, ay di na gaya ng dati nung kasisimula nyo pa lamang. Pwede itong mangyari makalipas ang ilang buwan o ilang taon. Pagkatapos nun, ay darating kayo sa ikalimang yugto ng isang relasyon, ang pagtitiis. Noong umabot kami sa puntong ito, di ako makapaniwala. The perfect girl that I knew before ay biglang nagbago.
everything went by so fast. Parang hindi ko na alam ano nangyayari. Parang tinitiis na lang namin ng isa't isa. Babe, I saw that annoying girl again. What do you wanna eat? Ikaw, kabala. Can you just pick a place for once? Ikaw nga bahala. Oh my god, you're so annoying. Normally, pinapalampas ko yun. Pero masama rin ang araw ko, kaya... Ano sinabi mo? Ang pag-aaway ay normal sa isang relasyon. Pero kapag hindi na kayo kontento at masaya sa isa't isa, ibang usapan na yan. Ilang beses rin kaming sumubok para ayusin ang mga bagay-bagay. Pero kagaya ng maraming mga magkasintahan, hindi yun naging sapat. Isang relasyon na hindi naman masama, pero hindi rin naman maganda. Patuloy ang mga problema. Pag-aaway na hindi na nabibigyan ng solusyon. Hindi ko nga maalala kung ano mga pinag-awayan namin. Ano nga ba ang mga pinag-awayan naming dalawa? Bakit kasi? Ang problema sa'yo, Hindi ko maintindihan bakit. ikaw kasi. Ang sunod na nangyari ay kadalasang nangyayari kapag dumating kayo sa isang punto, ang katapusan ng lahat, ang pinakamalalang yugto sa lahat, ang hiwalayan. Hindi mo alam kung kailan ito darating o kung paano, pero gugustuhin ninyong parehong maging sang-ayon sa isa't isa kapag dumating yung desisyon. Babe, I think I can't do this anymore. What do you mean? I think we should break up. Okay, if it's for the best. I think it is. So, hiwalay na tayo? Yeah. I'm sorry. It's okay. At hindi magtatagal, pareho kayong mag-move on Go here? at makakahanap ng bago. Kasi medyo busy. Oh, okay. Ikaw? I'm just showing my boyfriend around. Pare, James. James. Oh, bro, what's up? Sige, una na kami. Kahit pareho kayong binitawan na ang kahapon at subukang maging magkaibigan, hindi na magiging pareho ang lahat kagaya ng dati. At lahat ng mga pinagsamahan nyo ay magiging alaala na lamang. At ang tanging matitira na lamang ay isang kahon ng mga bagay-bagay mula sa panahon kung saan ang babaeng ito ang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Hi babe, happy anniversary. I wrote this letter to tell you two things. One is I thank you for loving me despite the up and downs we've been through. Second, I want you to know that you will always have a special place in my heart, and I want you to always be happy. I love you, Alea. Babe, I'm sorry. Okay lang. Anong okay? Alam ko hindi okay. Okay lang. Importante ka sa akin. Importante to sa akin. Alam mo, minsan kasi tanga lang talaga. Pwede ba nga okay na tayo? Alam mo bang may dalawa lang tayong pagpipilian sa relasyon na to? It's either maghiwalay tayo o magpakasal tayo. Hindi ko ba naisip? Sa tingin mo, ikakasal tayo? Grabe. Napakabigat naman ng tanong mo. Bakit? Gusto mo bang ikasal sa akin?
Hindi ko pa alam sa ngayon. Ako rin. Ikaw, gusto mo akong hulayan. Siyempre, hindi. Sa dalawa lang yun. What do you think gonna happen kung hindi tayo nagkatuluyan? Would you hate me? Magkausap ba pa rin tayo? Sa tingin ko, kapag maghiwalay man tayo at umabot tayo sa magkaibang mga lugar, lagi mong tatandaan, masaya ako at nakilala kita. At kahit nasan ka man, sana masaya ka rin. At yan lang ang hiling ko para sa atin.